Breaking news mga kababayan, NATO nagpadala na ng puwersa sa Greenland laban sa pananakop ng Estados Unidos. Pero Donald Trump gumanti. Ang North Atlantic Treaty Organization o mas kilala bilang NATO ay itinatag noong 1949. Pero ngayon ay nahaharap na ito sa isang napakatinding hamon. At sa pagkakataong ito, hindi sa banta ng mga Ruso o ng kahit anong kaaway na bansa, kundi mismong sa kanyang pinakamalakas na kaalyado, ang Estados Unidos. Ang mga hindi pagkakaunawaan ay nauwi na sa mga alitan at ang dating pagkakaisa ay halos gumuho na dahil sa interes ng bawat isa. Dahil sa kanyang patakaran na America First, gustong angkinin ngayon ni Pangulong Donald Trump ang lupain ng Greenland para sa Amerika. Isang napakalaking isla na pag-aari ng Denmark. Ang Denmark na kaalyado niya sa NATO. Bilang tugon, nangako ang mga bansang France at Germany na tutulungan ang Denmark para ipagtanggol ang islang inaangkin ng Pangulo ng Amerika. Dahil dito, nagkakagulo ngayon ang Europa at nagpupulong para pag-usapan kung ano ang magiging stand nila para sa Greenland. Sa bansang France, tumitindi na ang pressure kay Pangulong Emmanuel Macron para kumalas na sa NATO dahil sa inaasal ng Estados Unidos at dahil sa malabong direksyon na kinakaharap ng organisasyong ito. Ayon sa tagapagsalita ng Parlamento ng France, binobomba daw ng US ang sino mang kumakalaban sa kanila, kaya't minumungkahi nila na kumalas na ang France sa NATO. Pero sumumpa si Pangulong Macron na ipagtatanggol ang teritoryo ng Denmark dahil bahagi umano ito ng European Union. Sa Greenland na isang autonomous territory ng kaharian ng Denmark, may partikular na responsibilidad ang mga Europeo dahil ang teritoryong ito ay bahagi ng European Union at kabilang din sa isa sa ating mga kaalyado sa NATO. Naniniwala naman ang ilang mga eksperto na ang pagkamkam ni Trump sa teritoryong bahagi ng European Union ay isang pahiwatig na gusto na rin ng US na kumalas na sa NATO. Ang pag-aangkin sa Greenland ay first step pa lang daw ng Estados Unidos para hatiin o pahinain ang NATO bago tuluyang kumalas dito. Kaya naman nag-aalala na ngayon ang mga bansang Poland, Belgium at Italy sa posibleng maging epekto sa katatagan ng NATO ng ambisyon ni Trump na kunin ang Greenland. Ayon sa Defense Minister ng Belgium, sa oras daw kasi na kunin ni Trump ang Greenland sa pamamagitan ng puwersang militar, iyon na umano ang red line at ang katapusan ng NATO alliance. Ito rin ang paniniwala ng punong ministro ng Denmark. Mula pa nang umupo sa pwesto, lantaran nang ipinapakita ni Pangulong Donald Trump ang kanyang obsesyon sa Greenland. Ang dahilan, importante daw kasi ito para sa seguridad ng Estados Unidos. Naniniwala ang Pangulo na pinag-iinteresan ng China at Russia ang Greenland at hindi iyon katanggap-tanggap sa kanya. Tiyak umano na manganganib ang Estados Unidos pag nangyari ito, lalo na't may base militar ang US sa islang ito. At para huwag mangyari yon, ayon sa Pangulo, kailangan nilang makuha ang Greenland. Ito ang paulit-ulit na sinasabi ni Pangulong Trump simula pa noong isang taon. We need Greenland for national security and even international security, and we're working with everybody involved to try and get it. But we need it really for international world security. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. We need it for national security. We have to have it. Sa katunayan, sa kanyang social media account, ito ang sabi ni Donald Trump. Kailangan ng Estados Unidos ang Greenland para sa pambansang seguridad. Mahalaga ito para sa Golden Dome na aming itinatayo. Dapat manguna ang NATO sa pagtulong sa amin para makuha ito. Kung hindi natin gagawin ito, Russia o China ang gagawa at hindi pwedeng mangyari ito. Sa usaping militar,
Kung hindi dahil sa napakalawak na kapangyarihan ng Estados Unidos na malaking bahagi nito ay itinayo ko nung unang termino ko at ngayon mas pinapataas ko pa. Hindi sana magiging epektibong puwersa o deterrence ang NATO kahit kaunti. Alam nila yan at alam ko rin yan. Mas magiging mabigat at mas epektibo ang NATO kapag napasa kamay ng Estados Unidos ang Greenland. Bukod dyan ay wala nang katanggap-tanggap. Maraming salamat sa inyong pagbibigay pansin sa usaping ito. Sa paniniwala ng Administrasyong Trump, dalawa lang ang pwedeng kahantungan ng Greenland. Pwedeng mapunta ito sa kamay ng mga Amerikano o kung hindi ay sa kamay ng mga Ruso at ng mga Chino. Sa katunayan, sa mismong official social media account ng White House, ipinost ng administrasyon ang larawang ito. Dalawang grupo ng mga Arctic dog na may dalawang pamimiliang destinasyon, USA o Russia at China. Para sa US, hindi katanggap-tanggap kung mapupunta ang Greenland sa Russia o sa China at naniniwala ang US na hindi kaya ng Denmark na bigyan ng mas ligtas na depensa ang Greenland. Pero ang problema, ayaw ng Greenland. Ayon sa kanilang punong ministro doon, mas pipiliin pa raw nila ang Denmark, ang Europa at ang NATO kaysa sa Estados Unidos. Ayaw ng Greenland na mapasailalim sa pagmamay-ari ng Estados Unidos. Ayaw ng Greenland na pamahalaan ng Estados Unidos. Hindi magiging bahagi ng Estados Unidos ang Greenland. Mas gusto namin ang Greenland na kilala namin ngayon bilang bahagi ng kaharian ng Denmark. Nahaharap kami ngayon sa isang geopolitical crisis. At kung kailangan naming pumili sa Estados Unidos at Denmark dito at ngayon, pinipili namin ang Denmark. Pinipili namin ang NATO. Pinipili namin ang kaharian ng Denmark. Pinipili namin ang EU. Pero syempre, hindi ito tanggap ni Pangulong Donald Trump. Ang sabi ng punong ministro ng Greenland ngayon ay mas gusto nilang manatili sa Denmark. Sa palagay mo, pinal na Sinong may yun? sabi nun? Ang premier ng Greenland. Well, problema na nila yon. Problema na nila yon. Hindi ako sumasang-ayon sa kanya. Hindi ko siya kilala at wala akong alam sa kanya. Pero malaking problema para sa kanya yan. Samantala, kinontra naman ng pinuno ng hukbong sandatahan ng Denmark na nakatalaga sa Greenland ang sinasabi ni Pangulong Trump na interesado daw ang Russia at China na sakupin ang Greenland. Ayon sa hepe ng Danish Force sa Greenland, sa tinagal-tagal daw niya sa Greenland ay wala pa siyang nakikitang Ruso o Chinese na nangahas pumasok at umatake dito. That I've been commander up here for 2.5 years. I haven't seen any Russia or Chinese combat ships up here. Ayon sa mga eksperto, posibleng may mas malalim na dahilan si Pangulong Trump kung bakit siya ganito ka-obses sa Greenland. Mababaw daw kasi ang national security para maging dahilan para angkinin ang Greenland. Ang US ay mayroon ng base militar sa islang ito at kung gugustuhin nila ay pwede nilang hingin ang permiso ng Denmark para lalo pang palakihin ang kanilang puwersa doon. Yun nga lang, ayon sa mga eksperto, tila hindi lang yan ang rason ni Pangulong Trump. Ang Greenland ay mayaman din sa mga rare earth minerals, mga kayamanang kritikal sa pagpapaunlad ng AI, ng mga kagamitang pandigma, mga baterya at semiconductor chips. Isa pa, kapag kontrolado na ng US ang Greenland, kontrolado na rin ito ang buong Arctic region. Ito daw ang tunay na rason kung bakit interesado si Pangulong Trump sa Greenland, na dumating pa sa puntong nag-offer ang Pangulo na bayaran ang mga tao sa Greenland ng halagang $100,000 bawat isa. Yan ay katumbas ng 1.6 million pesos kada isa. Kung susumahin ito sa populasyon ng Greenland, kakailanganin ng US na gumastos ng humigit kumulang $5.7 billion kapag nagkataon. Pero sinagot ito ng pamunuan ng Greenland. Sa katunayan, nagtungo ang delegasyon ng pamahalaan ng Denmark sa US para sabihin sa mga Amerikano na hindi ipinagbibili ang Greenland. Natapos ang pagpupulong sa pagitan ng US at ng Denmark at tila walang napagkasunduan dahil sa magkasalungat na interes ng bawat panig. Pero hindi lang ang pagbili ang opsyon ng Pangulo para makuha ang Greenland. Ayon sa US Secretary of the State, hindi nawawala sa mga opsyon ang military action.
Ang sa tingin ko na sinabi ng White House ang siya ring sasabihin ko sa inyo at sa palagay ko, ito ang sinabi nila. Palaging nasa Pangulo ang opsyon. Hindi lang sa Pangulong ito, sa lahat ng Pangulo ay ganun din ang opsyon. Hindi lang tungkol sa Greenland ito, pangkalahatan ang tinutukoy ko. Kung makita ng Pangulo na may banta sa national security ng Estados Unidos, bawat Pangulo ay may opsyon na tugunan ito sa pamamagitan ng militar. Dahil sa bantang ito, itinaas na ng pamahalaan ng Greenland ang high alert laban sa posibleng pamemwersa ng Estados Unidos na maangkin sila. Naglabas na ng utos ang Kingdom of Denmark para sa Greenland. Shoot first ang utos nito sa mga sundalong Danish na naka-assign sa Greenland. Ayon sa kautosang ito, obligado ang mga sundalo na lumaban kahit walang formal na utos o walang formal na deklarasyon ng gera. Yan ay kapag mayroong banta o senyales ng pananakop na maramdaman sa kanilang teritoryo. Ngayong araw, January 18, isang malawakang protesta din ang isinagawa sa Greenland para tutulan ang ambisyon ni Trump na kunin ito. Responsibility to shape the future of the Arctic. السنية والصيف كوينا فقطار الصيف أتاكسيمو بطاق هناك إنويت فælles for en forbrændung og brug for støtte og føler sig utrygge. Følg anvist, at der slår herfra. All the United States of America to respect and uphold. Maliban dito, nagpadala na rin ng mga sundalo ang NATO bilang suporta sa Greenland. Yan ay para ipakita sa US na hindi nila pababayaan ang islang ito. Pero sa halip na matuwa ang mga Greenlanders, tila nadismaya sila sa puwersang ipinadala ng NATO. Ang rason, 50 sundalo lang kasi ang dumating. Binubuo ito ng 15 sundalong Pranses, 13 sundalong Aleman, 2 liaison officer mula sa Finland at iilang personnel mula sa Norway, Sweden, UK at the Netherlands. Kasama ng mga sundalo ng Denmark sa Greenland, sila ang kikilos para sa isang operasyon na tinatawag na Operation Arctic Endurance. Bagaman sinabi ng EU na ang maliit na puwersang ito ay para lamang sa reconnaissance, dismayado pa rin ang mga taga-Greenland dahil hindi ganito ang ipinangako sa kanila ng Defense Minister ng Denmark. Mula ngayon at sa mga susunod pa, dadami pa ang presensyang militar sa palibot ng Greenland, mga barko at mga sundalo, kasama ang mga galing sa iba pang mga kaalyado sa NATO. Napakahalaga ng seguridad sa Arctic para sa kaharian ng Denmark at ganun din sa kabuuan ng NATO. Pero sa una pa lang ay tila kabaligtaran na ang ipinakita ng NATO sa mga taga-Greenland. Samantala, hindi naman nagustuhan ni Pangulong Trump ang ginawa ng mga nabanggit na bansa na nagpadala ng kanilang mga sundalo at team sa Greenland. Kahit 50 sundalo lang ito, nagpataw pa rin ng parusa ang Estados Unidos sa mga nasabing bansa. 25% na taripa o buwis ang ipinataw ni Trump sa mga kalakal ng mga bansang ito. Ayon sa pinaka-latest na post na inilagay ni Donald Trump sa kanyang social media account, Matagal nang binibigyan ng Estados Unidos ang Denmark ng subsidy at kahit ang lahat ng mga bansa sa European Union at sa iba pa. Sa loob ng maraming taon ay hindi namin sila sinisigil ng taripa o kahit anong bayad. Ngayon panahon na para singilin naman ang Denmark. Dito nakasalalay ang kapayapaan ng mundo. Interesado ang China at Russia sa Greenland at walang magagawa ang Denmark para pigilan sila. 2 dogs led lang ang proteksyong ibinigay nila na kamakailan lang ay dinagdagan pa ng isa. Ang tanging bansa na kayang makipaglaro sa larong ito at manalo ay ang Estados Unidos ng Amerika sa ilalim ni Pangulong Donald J. Trump. Walang sino man ang pwedeng gumalaw sa banal na lupang ito, lalo't nakataya ang pambansang seguridad ng Estados Unidos at ng buong mundo. Maliban dyan, dumating sa Greenland ang Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, United Kingdom, the Netherlands at Finland sa hindi malinaw na dahilan.
Napakadelikado nito para sa kaligtasan, seguridad at sa mismong pag-iral ng ating planeta. Ang mga bansang ito na nakikisali sa isang delikadong laro ay naglagay ng isang panganib na hindi kayang matagalan at tustusan. At dahil dyan, para na rin sa proteksyon ng pandaigdigang kapayapaan at seguridad, kailangang magpatupad ng matitinding aksyon para tapusin ang ganitong mapanganib na sitwasyon ng walang pag-aanlinlangan. Simula February 1, 2026, lahat ng mga nabanggit na bansa, Denmark, Norway, Sweden, France, Germany, United Kingdom, Netherlands at Finland ay sisingilin na ng 10% na taripa sa lahat ng mga produktong dinadala nila sa Estados Unidos. At sa June 1, 2026, itataas ang taripa sa 25%. Mananatili ang taripang ito hanggang sa magkaroon ng kasunduan para sa ganap na pagbili sa Greenland. Mahigit 150 taon nang sinusubukan ng Estados Unidos na gawin ang transaksyong ito. Maraming pangulo na ang sumubok ng may mabuting dahilan, pero lagi na lang tumututol ang Denmark. Ngayon, dahil sa Golden Dome at sa makabagong sistema ng armas para sa defense at offense, lalo pang nagiging napakahalaga na makuha ang lupaing ito. Daang bilyong dolyar ang gasto sa mga security program na ito sa The Dome. Kasama na ang proteksyon ng Canada. Makakamit lamang ang pinakamataas na potensyal at husay ng napakagaling at komplikadong sistemang ito sa pamamagitan ng anggulo, ng sukat at ng hangganan kung maisasama ang lupaing iyon. Ang Estados Unidos ay bukas sa pakikipagnegosasyon sa Denmark at sa alinmang mga bansa na naglagay ng malaking panganib. Sa kabila ng lahat ng mga ginawa namin para sa kanila, kasama na ang mataas na uri ng proteksyon sa loob ng maraming dekada. Dahil sa mga taripa o buwis na ito, nayayanig ngayon ang mga bansa sa Europa. Nagkaroon ng malawakang protesta sa Greenland laban kay Trump at laban sa pinuno ng NATO. Nag-iisip na rin ng paraan ang mga miyembro ng EU kung anong mga offer ang ihaharap nila kay Trump para maglubag ang loob nito. Gayunman, naniniwala ang mga eksperto na meron lang tatlong posibleng choice na pwedeng gawin ang NATO at ang EU. Una, purihin si Trump at tanggapin na tama siya at tulungan siya na makuha ang gusto niya. Pangalawa, maglabas ng malaking puwersa at permanenteng ilagay ito sa Greenland para ipakita sa Estados Unidos ang posibleng mangyari kapag nilabag nito ang soberanya ng Greenland. At pangatlo, umasa na matuon sa iba ang isip ni Trump gaya ng eleksyon, ng China o ng Iran at ng iba pang bagay na pwedeng makadistract sa kanya. Pero tila wala sa mga ito ang opsyon na hinahanap ng NATO. Aminado kasi ang Defense Minister ng Belgium na walang panama ang NATO sa napakalaking puwersa ng Estados Unidos sa Arctic region. Sa ngayon, nagbabanta si Pangulong Donald Trump na posibleng magkaroon ng malaking problema ang seguridad ng NATO kapag hindi nasunod ang pakay niya sa Greenland. NATO has been dealing with us on Greenland. We need Greenland for national security very badly. If we don't have it, we have a big hole in national security. Baka pwedeng humiling sa inyo ng like sa ating mga video, lalo na po kung nagugustuhan ninyo ang ating mga talakayan. Malaking tulong po ito hindi lang sa ating channel, kundi maging sa mga kababayan nating sinusuportahan ito. Maraming salamat po mga ka-blessed.